Apolohetica dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Rocha Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang tawag natin sa linggo ito, Brother Albert, ay Solemnity of the Holy Trinity. Sumapit po sa atin ang katotohanan. Tayo po'y patuloy na magsama-sama, mag-aral, makinig sa ating programang Apolohetica. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. The truth has set me free! Ako po si Brother Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Amen. At bukod sa ngayon ay ating solemnidad ng banal na Santatlo o Santissima Trinidad. Buong mundo pinagdiriwang din, Brother Albert, ang isang dakilang kapistahan ng mga tatay. Yes. Bawal maglaba ngayon. Ngayon po ay tinatawag nating Father's Day. No? Yes. So linggo ito ng mga tatay. Kaya sa mga lahat ng tatay, amang, papi, papa, daddy, ano ba tawag mo sa tatay mo? Papa. Papa, ayan, parang mga Espanyol. Papa. Yung tatay ko, papang. Mga Ilocano, ganon. So lahat, ano man ang tawag natin, ay isang happy Father's Day po sa lahat. Siyempre, duda ko si Engineer Marlon San Diego, daddy na rin to eh. Kaya happy Father's Day, Engineer. Maraming salamat po. Technical side, at siyempre yung ating production assistant, si Brother John Gutierrez. Ayan. So, sa lahat po ng nakikinig sa amin ngayon, sa mga tatay, at kung hindi man nakikinig ang tatay, pero may tatay sa bahay, pakiabot po ang aming mainit na pagbati. Ngayon, meron po tayong katuwaan dito sa ating himpilan. Manatili po kayong nakasubaybay dito po sa ating programang Apolohetica at sa iba pa pong mga programa pagkatapos namin, mga kapanalig, sapagkat ang Veritas 846 po, pwede kayong makasali, pwede po kayong manalo sa ating Father's Day Promo Adventures with Tatay. At ang isa po sa mapipiling winners ay atin pong i-announce bago po matapos ang ating programa. So ano ang gagawin natin? Tumutok po at makinig. May na magandang regalo din natin sa mga tatay na nakikinig sa atin. At pwede rin tayong magbigay, Brother Albert, ng mga tribute, di ba? Kasi katulad ko, ang ama ko ay sumakabilang buhay na. No? Yung aking buddy, si Tatang Larry Lamco Malyari, sumakabilang buhay na. Marami rin tayong mga kaibigan na sumakabilang buhay na. So, bigyan pa rin natin sila ng tribute dahil naging bahagi sila ng ating paglalakbay sa daigdig na ito. So, lahat, happy Father's Day po. Okay? So, ngayon, ang pag-uusapan natin, nagdadalawang isip ako, Brother Albert, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ama. Kasi sa Bible, may atake ang mga protestante, yung sinasabi ng Matthew 23:9. Anong sabi ng Matthew 23:9? Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. So, ito yung issue ng mga protestante. Merong isang kulto sa Pilipinas. Ito, paborito nila, Mateo 23:9. Tapos inaatake yung mga pare. Kasi nga, tinatawag nating father yung mga pare. Ang liwanag ng sabi ng Bible huwag niyong tawaging ama. Ngayon, bago ako umalis kanina, narinig ko siya, yung isang kapitbahay ko, narinig, binati yung tatay niya, sabi niya ganun, Happy Father's Day, tay! Sabi ko gano'n, talaga, sabit naman sila. Huwag na natin pag-usapan to. Kasi pagka ito, tinanggap mong literal, huwag niyong tawaging ama ang sino man tao sa lupa, tapos in-apply mo na, bakit ang mga pare tinatawag yung father? Abay, magkakawindang-windang po tayo, matutulad po tayo dun sa mga taong ob-ob, ano? Correct. At saka yung TANGA. Kaya huwag natin pag-usapan to, Brother Albert. O pag-usapan naman natin to, siguro some other time, no, sa programa natin. Ngayon, ang pag-usapan natin ay tungkol sa ating solemnidad. Yung Holy Trinity, Santissima Trinidad o banal na Santatlo. Ito nga po, malaking issue rin ito Bakit? Meron po tayong paboritong magazine na hawak, mga kapanalig. Ito po may titulong God's Message, Pasugo. At ito po sinirculate noong August 2005, volume 57, sa pahina 21. Ito po ang nakalagay na title. Brother Albert, pasahin mo yung title.
Ang Santisima Trinidad, aral ba ng Biblia? Yan, di ba? Yan. So, meron agad question mark na malahagi dyan. Ang writer niyan, pakibasa, sino? Sinulat po ni Ginoong Greg F. Nonato. Ministro yan. Ministro. Ito pa, meron pa tayong isang, reference, Another God's Message, pasugo din. Nilathala April 2004, number 56. At dito sa pahina 23. Ito naman yung title. Brother Albert, pakibasa mo sa mga kapanalig natin. Anong title? Is the Trinity doctrine biblical or man-made? Dito by natin simulan. Jose Ventilacion. Ayun! Sino? Jose Ventilacion. Absent si Tomas. Ito Siya na. nagsabi. Ito muna simulan natin mga kapanalig kung nakikinig po kayo, ano? Ito po yung title, is the Trinity doctrine biblical or man-made? At kung nanonood po kayo, ito po yung magazine hawak-hawak natin bilang referensya. Ibig sabihin, galing ito sa kanila. Sasagutin lang natin. Mag-excerpt lang tayo dito sa isang bahagi ng artikulo. Basahin natin, Brother Albert, yung kanilang sinabi ni ni Ginoong Jose J. Ventilacion. Ano sabi? The word Trinity is not found in the Bible. Teka. Parang iba boses mo. sumasapi sa akin si Parang Jose sumasabi. Ganun ba? Ganun siya magbasa eh. Sige, tuloy. The word Trinity is not found in the Bible. If this doctrine is not found in the Bible, obviously, it is man-made. Yun. So, dito kino-question niya, yung word Trinity daw, Trinidad, is not found in the Bible. Hindi makikita sa Biblia. If this doctrine is not found in the Bible, kung ang doktrinang ito ay hindi matatagpuan sa Biblia, obviously, it is man-made. Ito ay hayagan na ito ay gawang tao lang. So, yun daw pong Trinidad ay aral lamang ng tao, imbento lamang ng tao. Ngayon, ano ang dahilan na sinasabi ito ni Ginoong Ventilacion? The word Trinity. So, tingnan natin yung pag-uusapan natin dito, the word Trinity. Ibig sabihin yung terminong Trinity. Okay, paliwanag natin, Brother Albert, yung word na Trinity para maintindihan natin. Una, bakit ba, Brother Albert, walang terminong Trinity or Trinidad sa Bible? Bakit hindi natin yan nakikita? Ipaliwanag mo nga. Tandaan po natin mga kapanalig, ang bokabularyo na nagpapahayag sa doktrina ng Trinidad ay totoong hindi makikita sa Biblia. Ay, wala sa Bible pala eh. Wala talaga sa Bible. Ibig mo sabihin, man-made yun? Ay, hindi. Tuloy mo paliwanag. Tuloy po natin. Ngunit hindi rin naman maaring itanggi kahit nino man na ang pangungusap o termino o katawagan, pagtukoy at ang iba pang anyo ng salita ay talagang dumadaan sa maraming mga pagbabago Yan or yung development stage. Ano yan, Brother Albert? Huwag tayo lumayo saglit ha. Opo. Yung sinasabing development stage, natatandaan ko nung ako'y bata-bata pa, pag magkukuhaan ng picture, sabi ng mga magkukuha ng picture, mag-Kodak tayo. Ayun. Pero ngayon, wala na yung Kodak. Yun yung produkto ha. Pero ang pagkakabanggit, mag-Kodak tayo. Ang intindi agad ng tao, magpipicture taking. Ngayon hindi na. Selfie. Photo op pa nga eh. O photo op. Dati, nung kabataan ko pa, walang term na selfie or photo ops. Wala yan. Ang talagang ginagamit doon pag magkukuhaan ng picture, Kodak. Pero ang gamit na film, YKL. Tuloy mo. Yan yung sinasabi nating development stage, may pagbabago. Bagamat matagal na nabalam ang pagkakaroon ng pagtukoy sa terminong Trinidad Na-delay. no? At ang iba-iba pang mga bersikulo na nakasulat sa Biblia ay maaaring gamitin na patotoo tungkol sa pag-iral na ito, no? At sa pag-aaral na ito. Brother Albert, kung hindi man nagkaroon agad nung sinulat ang mga scripture ng term Opo. na Trinidad, pero makikita natin sa iba't ibang mga bersikulo, mga tala sa Bible, yung paglalarawan tungkol sa Trinidad. Tama Opo, ba ako? tama po. Okay. So, ano mangyayari dyan? At hindi naman praktikal at walang lohikang batayan na dahil walang direktang pagtukoy sa isang subject matter or walang sinasabi na tinatawag na letra por letra. Opo. No? Kung ihalin tulad natin itong bibigyan natin ng conclusion at totoong hindi umiiral,
kung ihahalin tulad sa hukuman, halimbawa sa korte, Ah. hindi lahat ng pagpapatibay sa isang usapin ay nakabatay lamang sa direct evidence or Aha. direct knowledge Aha. laban sa isang akusado. Ano pwede? O maaaring pagtibayin ang isang kaso sa pamamagitan ng mga inihaharap na circumstantial evidence upang mapatunayan na totoo ang isang usapin. Ang ganda ng analogy mo dyan, ha? Opo. Sa hukuman, hindi lahat ng bagay na sinusumite Oho. sa sala ng isang korte ay tinatawag na direct evidence o direct knowledge. Merong ginagamit ang mga abogado, lalo na yung mga defense, Opo. na circumstantial evidence. At yan ay tinatanggap ng hukuman. Maiintindihan mo yan kung may talino ka. Yes. Pero pag ikaw ay nananatiling pinid ang utak, hindi mo maintindihan. Ito, pinaliwanag po ni Brother Albert, pinapaliwanag po natin. Bakit nung sinulat ang scripture, hindi ho nagamit yung terminong Trinidad o Holy Trinity? Kasi nung panahon na yon, hindi pa po umiiral yung term na yan. Kasi meron pong tinatawag sa mga bokabularyo na development stage. Ano yung sabi mo? Sabi mo sa tsahin mo? Pinicturean kayo? Ano sabi? Siguro, Bata ganun- ka pa. bata O, pa lang, oh. Sige, bata. ang sabi sa amin, say, Pagpipicturean kayo. smile, hi, ganun. Tapos nung naging high school ako, Ah. ang nauso naman, yung say cheese, Aha. ganon. Cheese, ha? Cheese. Pak. Cheese dog? Cheese dog. Okay. So, ito, para maintindihan nyo, pagka may kaya harap kayo, katulad nito, alam ko si Jose Ventilacion, nag-aral naman to sa ibang bansa pa. Yes. Ang sabi niya, the word Trinity is not found in the Bible. Nagtataka ako, hindi niya ba alam na may mga development stage, may mga pagbabago ang mga salita, di ba? At ito po, maaaring wala noon, pero maaaring gamitin na sa mga susunod na henerasyon o panahon. Pero ang kahulugan ay iisa. Yes. So yung Trinidad, nung sinulat ng scripture, wala pa pong term na Trinity. Kaya hindi ho natukoy yun. Pero, yung essence, yung diwa, yung lahat ng patotoo ay naroon sa Bible. Yan yung tinatawag naman, kumbaga sa analogy sa korte, ay tinatawag na circumstantial evidence. Di ba? Yes. So halimbawa, ang Pilipinas, before 1521, wala naman Pilipinas eh. Pero yung isla, nandiyan na yan, nakalutang na yan. Dumating ang mga Kastila, Portuguese pa nga si Magallanes. Dumating, pinangalanan nila, name after King Philip ng Espanya, itong islang to, Pilipinas. Ibig mo sabihin, before 1521, wala pa yung isla, nandyan na. Pero binigyan ng pangalan. Kaya nung panahon na yon, hanggang ngayon, nagkaroon na ito ng pangalan. Brother Albert, kailan ba unang ginamit yung terminong Trinidad? Kasi sabi nga natin, noong unang panahon sinulat ang scripture, wala pang term na Trinidad. Kailan ba umiral yung terminong yan na Trinidad? Ginamit po ito noong 100 years. Yung early Christian century pa. Opo. Bago pa, yung tinatawag na Council of Nicaea. At ang termino o salitang Trinidad ay pinatanyag ni Quintus Septimus Florence Tertullianus. paisiin mo, sino yan? Si Tertullian. Yan. Sige, ang haba pala ng At si pangalan ni Tertullian ay kinilala bilang unang Christian literature, author, apologist, lawyer, na tinawag na Father of Latin Christianity at founder of Western theology. Yun. So, sa pagpapatuloy, bagamat si Tertullian ang nagpatanyag ng salita ng Trinidad, hindi naman po siya ang unang naitala na gumamit ng terminong ito. Alam mo ba yun? Siya yung nagpasikat, pero prior to him, meron pa palang ibang gumamit. Sino yan? Kilala mo? Si Theophilus. Ayan, si Chopilo. Chopilos, di ba? Parang yung kaibigan ko, si Chopilo, nandiyan dyan sa Canada. Anong sabi ng kwento tungkol kay Theophilus? Ano yan? Sino yan? Siya po ay isang patriarka at ikapitong obispo ng Antioquia sa pagitan ng 169 AD hanggang 183 AD. Ang terminong Trinidad ay ginamit ni Theophilus noong 170 AD sa kanyang liham paumanhin sa isang paganong kaibigan na si Autoclicus. Sa paggamit ng salitang Trinidad,
hindi inilarawan ni Theophilus ang persona ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At sa halip, mga kapanalig, ang kanyang ginamit na paglalarawan ay God, His Word or Logos, and His Wisdom, Sophia. Ayan. So, magmula nung panahon na yon, itong si Theophilus na binabanggit mo, ay ikapitong obispo ng Antioquia, umiral siya ng 169 to 183 AD. Pwede nyo i-search yan kahit sa Google. Siya po ang gumamit na una, pero ang nagpatanyag ay si Tertullius o Tertullian, na umiral naman ng 155 hanggang 240 AD. So yan po, mga kapanalig, ay may mga tala ng kasaysayan at ng katotohanan. So balikan ko lang ito, Brother Albert, sana naipaintindi natin dun sa sinulat ni Ginoong Jose Ventilacion. The word Trinity is not found in the Bible. Totoo po yun, sapagkat bago pa po na isulat ang scripture ay wala naman po ng terminong Trinity. Pero yung lahat ng diwa ng Trinity, nasa Bible po iyan. Yan yung tinatawag nating circumstantial. At yan po ay ating ipaliliwanag mamaya sa pagpapatuloy ng ating programa. Balikan ko itong Pasugo Magazine na ito, August 2005, volume 57. Ang writer naman, isa ring ministro, si Greg F. Nonato. Ito naman yung isang bahagi, Brother Albert. Pakibasa mo yung isang excerpt ng kanyang artikulo. Maaari ba nating lubos na maunawaan na may tatlong persona sa Diyos? Hindi natin ganap na maunawaan na may tatlong persona sa Diyos dahil ito'y isang hiwaga na tinatawag na hiwaga ng banal na Trinidad. So ito, ang punto nila. Ang mga Katoliko daw, pagka tinanong tungkol sa Santissima Trinidad, may palusot. At ang palusot natin ay, yan ay misteryo. Yan ay hiwaga. Hindi ho natin tinatanggi yan. Yes. Sapagkat yan po mismo nanggaling sa mga tinatawag nating ama ng simbahan, katulad ni San Agustin. Di ba? Ngayon, para mas maintindihan po natin, ano po ba ang pananampalataya opisyal ng ating simbahang Katolika tungkol po sa Santissima Trinidad? Sagutin natin dahil official teaching yan, number 48 ng Catechism of the Catholic Church. Anong sabi, Brother Albert? Ipinahayag ng simbahan ang pananampalataya niya sa banal na Santatlo sa pagpapahayag ng pananampalataya sa pagkakaisa ng Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang tatlong persona ay iisang Diyos lamang sapagkat ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay, nagganap at di mahahating pagka-Diyos. Tunay na may pagkakaiba ang bawat isa dahil sa ugnayan na nag-uugnay sa kanila. Inianak ng Ama ang anak ay inianak ng Ama, at ang Espiritu Santo ay galing sa Ama at sa Anak. So ito po ay official teaching ng Simbahang Katolika at kinuha po natin ito sa Catechism of the Catholic Church sa kanyang compendium number 48. Sa mismong Catechism of the Catholic Church, yan po ay nasa 249 hanggang 266. Nakikita po natin yan. So yung stand natin, Brother Albert, na nais nating ipaintindi, ang ating pananampalataya mayroong tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang tatlong persona na ito ay iisang Diyos lamang. Siguro maganda, Brother Albert, saka natin sagutin yung misteryo. Ano ba ang kahulugan ng persona para mas maintindihan ng mga kapanalig na nakikinig at yung mga nagsusuri sa ating pananampalataya? Ano ba yung kahulugan ng persona? Ang paggamit po natin, mga kapanalig, sa salitang persona ay isang paglalahad sa ating human language upang ilarawan o ipakita ang isang individual na karakter. Tuwing ginagamit natin ang terminong persona, sinisikap nating ipakilala ang mga karakter na tinatalakay sa isang paksa. Halimbawa, kapag tinukoy sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan, madaling maunawaan at tanggapin na sila'y mga persona at hindi lamang mga persona kundi magkakaibang persona. Gayunman, walang partikular na pagtukoy ang maaaring sabihin kung saan at paano sila magkakaibang persona, bagamat sila'y mayroong isang kalikasan
ang pagiging tao or yung tinatawag na human nature. Katulad sa Santissima Trinidad, ginagamit ang terminong persona sa Ama, Anak at Espiritu Santo upang ipaunawa na sila ay may kani-kanilang individual na pagkakakilanlan, ngunit iisa sa kaligtasan ng pagiging Diyos or divine nature. Kung maririnig natin sa mga anti-Trinitarian na hindi sinasabi sa Biblia na sila ay tatlong persona, ito ay pagpapakita lamang ng kanilang kamangmangan. Tulad sa mga paliwanag na naunang bahagi ng paksang ito, maraming mga salita ang hindi matatagpuan o mababasa sa banal na kasulatan. Ngunit totoong umiiral katulad ng salitang Biblia. Hindi naman natin ito mababasa sa banal na kasulatan. Ang salitang Biblia, subalit hindi maaaring sabihin na walang Biblia dahil ito'y totoong umiiral. So, at ito ay ginagamit pa ng mga protestante. Oo. Yan. So ito ha, I hope yung mga nakikinig, naiintindihan natin. Yun palang kahulugan ng persona, isang paglalahad sa ating human language para ilarawan yung pagkakaiba ng isang individual na meron pong karakter. At yan, hihimayin natin yan mamaya siguro kung aabot pa oras natin kung ano yung individual na karakter ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero gusto kong balikan itong si Greg Nonato sa kanyang artikulo, di ba? Sabi niya kasi ang ating simbahang Katolika, pag tinanong tungkol sa Holy Trinity, ito ang sabi, ang doktrina ng Santissima Trinidad ay isang hiwagang hindi nauunawaan, manapay ikinalilito at ni hindi maipaliwanag ng mga nagtataguyod mismo nito ay isa sa mga katunayan na hindi ito aral na mula sa Diyos. Yan galing yan sa kanilang magazine. So sasagutin natin, totoo ba na ang misteryo na ginagamit natin every time may itatanong tungkol sa Holy Trinity ay isang palusot lang kasi hindi natin ito kayang ipaliwanag kasi tayo mismo nalilito. Yan ang unang sasagutin natin. Pangalawa, imbento lang daw ang doktrina Trinidad. Ikatlo, ang doktrina ng Trinidad, Santissima Trinidad, hindi itinuturo ng Biblia. Man-made lang daw yan, wala sa Bible. Ikaapat, ang doktrina ng Trinidad ay sumasalungat sa mga aral ng banal na kasulatan. Lahat po ito mga kapanalig ay ating sasagutin. At sana ho ay kumuha kayo ng inyong mga panulat para po mas maintindihan, mai-record natin ito sa inyong mga bahay para every time na may magtatanong sa inyo, totoo bang imbento lang ng Catholic Church ang Holy Trinity? Meron po tayong angkop na masasagot. I love you, Daddy. Daddy, I love you. Love you, Daddy Pogi. I love you po. Sabi niya, gusto niya ng sand. Raw, dinala namin siya sa beach, sa sand. So this is the beach. Oh, there's a sand. Now, ayaw mo sa sand. Make me a servant. Make me a servant. Today. Close your eyes. Dede? Sorry pa. Baby talaga gusto. Dede na ikaw? 1, 2, 3! Hindi naman mapakalit. No. Wow, what ano kaya yan? Yes! What's this? Wow! I love you, Mommy! I love you, Kiona. Oh, Mommy! Make me a servant today.
Daddy, I love you. Daddy, I love you. Oh. Thank you, Daddy Pogi. You give me a rose too. Do you like it? This one, can I check? Take yun. Ayun, ma. Say hi, baby. Love you so much. I love you so much. Do you love Daddy so much? Yes po. Do you love Daddy Pogi forever? Yes po. I love you forever, Francesca. I love you forever, Dad. Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apolohetica. Maria. Racha Plena. Brother Albert. Pasensya na po kayo, meron lang pong pinalabas na kagagawa ni Engineer Marlon San Diego. Yung ating mga technician. Ayun, walabas din yung sipon ko. Sila nalulung. Alam naman ho ninyo na yung aking isang baby ay wala na. Thank you, Lord. Okay, Ave Maria. Racha Plena. Brother Jan, mabuhay ka. Ano ba pinag-usapan natin? Santisima Trinidad. Holy Trinity. Okay, balikan natin yung ating paksa. Sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa Apolohetica. Kasama niyo po Brother Marco Evangelista at si Brother Albert Gales from Diocese of Imus. So, pinaintindi lang natin ang sinasabi ng ibang sekta, particular po kasi meron tayong reference sa Iglesia ni Cristo na kanilang sinasabing imbento lang ang Holy Trinity. Pangalawa, pagka daw sumagot tayo na tinanong nila tayo tungkol sa Holy Trinity, ano lang yan misteryo kasi yan. So ipaintindi natin, sabi ko nga, una natin sasagutin, hindi po ito alibay. Hindi po tayo alam mo yung alibay, Brother Albert? Yung parang mapapalusot ka lang. Pag tinanong tayo, hindi tayo nagpapalusot pag sinabi natin na ang Holy Trinity is a mystery o hiwaga. Bakit? Sapagkat unang-una sa lahat, pag sinabi pong misteryo, ito po ay nagpapakita na meron pong hangganan ang kaisipan ng tao, kaisipan natin, ng isang bagay, isang aral na maiintindihan lamang kung ito po ay luluubin ng Diyos na maipahayag sa Kanya. Ang totoo niyan, si Brother Albert, nung nag-break tayo, pinapalabas yung aking anak na si Maria Kiona. Sabi mo, Brother Albert, ikaw mismo nalilito ka, di ba? Nahihilo, di ba? Just imagine the description, paglalarawan ni Brother Albert. Pag pinag-usapan ng Holy Trinity, nahihilo. Ibig sabihin na hindi confused, maaaring ganon. At hindi direktang masagot. O anong sasabihin ni Brother Albert? Kasi misteryo yan. Ngayon yung misteryo, ito'y pag-amin na tayo'y limitado. Yes. Di ba? Meron tayong hangganan. Tingnan mo sa Catechism of the Catholic Church, number 237, Brother Albert. Ano ang paliwanag ng simbahan pag sinabi nating ang Trinidad ay misteryo? Ang Trinidad ay isang misteryo ng pananampalataya. Isa sa mga misteryong nakatago sa Diyos na hindi maaaring matalos kung hindi ipapahayag mula sa itaas. Ang Diyos ay tiyak na nag-iiwan ng bakas ng pagka-trinitaryo sa kanyang mga gawaing paglalalang at pagtubos sa tao sa kasaysayan ng lumang tipan. Subalit, ang kaibuturan ng kanyang sarili bilang Santisima Trinidad ay isang misteryo na hindi maaabot ng isip ng tao at maging ng pananampalataya ng Israel bago pa magkatawang tao ang anak ng Diyos at bumaba ang Espiritu Santo. Amen. So pag sinabi natin ang Holy Trinity is a mystery, hindi po to alibay. Sa halip, ito po'y pag-amin ng limitasyon natin bilang tao. Sapagkat kahit ikaw ay pinakadalubhasang
scientist, dalubhasa kang doktor, dalubhasa kang abogado, dalubhasa kang engineer, arkitekto at iba pa. Pinag-aralan mo yan. Pero maniwala ka, lahat yan ay mayroong limitasyon. Hindi lahat ng alam ng isang abogado, alam ng kapwa niya abogado. O ng isang ininyero, alam ng isang ininyero. Ang ibig sabihin nun, may misteryo. Yes. Ano yon? Pareho naman kayo ng pinag-aralan, pero limitado kayo. Yan ang patunay ng katotohanan natin. We are limited. Sabi nga ng unang aklat ng Korinto, chapter 2, verse 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngayon, para maintindihan mo ang tungkol sa Santissima Trinidad, katulad ito ng nangyari kay Simon sa kanyang pagtatanong sa Panginoon. Ano sabi ng Mateo 16:17, Brother Albert? Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At katulad ni Pedro, ang katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus ay kanyang nauunawaan dahil ipinahayag ito sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi galing sa kanya. Bagamat kasama niya ang Panginoon, nung nireveal niya yung isang pahayag, hindi ito galing sa kanya, kundi ipinahayag sa kanya ng Diyos. Tama ba ako, Opo, Brother Albert? tama po yun. At sa pangangaral ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng aral ay kanyang ipinahayag na agad at naiintindihan na ito ng tao. So, meron mga aral ang Panginoon natin Opo. na hindi naman direkte. Opo. Direct to the point. Ano yun, Brother Albert? At gumagamit siya ng mga talinghaga upang maibunyag ang mga bagay na nililihim mula pa ng likain ang ating meron ka sanlibutan. bang ebidensya na gano'n ng manner ng pangangaral ng Panginoon? Di ba parang pag siya naman ay nagturo, direct to the point? Hindi gano'n? Hindi po ganon. May basis Meron ka? po tayong basis dito. At ito po yung ating mababasa sa Mateo chapter 13 verse 34 hanggang 35. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ayun, Brother Lynn Dominic Drona Atienza na nag-birthday no nakaraan. Talaga palang ang Panginoon, pati pagtuturo, may talinaga eh. Yes. Di ba? Hindi pala lahat direkta. Opo. Oh. At wala, Bakit? at sapagkat wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga, inihahayag ko ang mga bagay na nililihim mula pa ng likain ang daigdig. Paano ipinahayag yung mga nalilihim na mula pa ng likay ng daigdig sa pamamagitan ng Talinghaga. ano ba yung talinhaga? Di misteryo. Opo. Do? So yan po ang isang katotohanan. Tingnan natin Catechism of the Catholic Church number 230. Brother Albert, ano sabi ng simbahan natin sa kanyang official teaching? 230. Sa kabila ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili, patuloy pa rin ang kanyang di malirip na misteryo. Kung siya'y mauunawaan mo, hindi na siya Diyos. Ayun. Pagka lahat ay alam natin, hindi na siya Diyos. Wala na tayong limitasyon eh. Opo. Kaya nga pag pinag-uusapan ang paksa ng Holy Trinity ay may boundary. Kasi siya ay hindi malilirip. Siya ay Diyos. Dahil pag alam na natin lahat, hindi na siya Diyos. Yun lang po kasimple yan. Kaya nga po ito ang official teaching. Ginagamit natin para mas maintindihan natin. Number 230 ng Catechism of the Catholic Church. Sabi nga po ni San Agustin, no, tungkol sa Trinidad, the better the Trinity is understood, the more the human mind expands its horizon, and the better it understands the world that the Trinity has created. So mga minamahal kong mga kapanalig, lagi po nating tatandaan, ang ating pananampalataya po ay matibay. Kaya nga po sa ating pananampalataya na binabanggit natin, Catechism of the Catholic Church sa kanyang Compendium number 44. Anong sabi, Brother Albert? Ang pinakapuso ng misteryo ng buhay Kristiyano at ng buhay ay ang misteryo ng banal na Santatlo. Ang mga Kristiyano ay napapabinyag sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Brother Albert, tatanungin kita, the central mystery of Christian faith and life is the mystery of the most blessed Trinity. At sabi mo nga, binabautismohan ng mga tao na tagasunod ni Jesus sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Imbento lang daw ng Iglesia Katolika itong Santissima Trinidad So mamaya, bigyan natin ng mga paliwanag, hanguin natin sa Bible, hindi na yan circumstantial Ito direct na to. Yes. Na ang Santissima Trinidad ba is the Trinity doctrine biblical or man-made? Ang Santissima Trinidad, aral ba ng Biblia? Mga question ng Iglesia ni Cristo 1914. Shout out sa mga member po ng Agustin Discald Brother and Sisters. Sa pangunguna yan ni Brother Leandro, at saka siyempre kay Brother Mark Evangelista. Yan, kaapelido ko yan, si Brother Mark. Sister RG Simagala, shout out po. At Brother Roman Oliver, Happy Father's Brad sa iyo rin kung father ka na. Kay Sister Demi Trisa Lay, yan. At siyempre sa ating mahal na brother, si Police Senior Master Sergeant Eric Castillo ng Nabotas or Caloocan PNP. Police Senior Master Sergeant Eric Castillo. Maraming salamat, isang matinong pulis. Ito yung mga pulis na sasaluduhan natin. Yes. At ito yung mga pulis na kailangan ni General Torre para sa pambansang pulisya. Alam mo, pagka mga pulis, matino, masarap ibanggit Yes. di ba? May kilala akong pulis, dating pulis. Guided by the Holy Spirit. Ikaw naman, malay mo, guided nga. Masyado kang Okay, so mga kapanalig, sagutin mo ako, Brother Albert. Imbento lang ba ng Iglesia Katolika ang doktrina ng Santissima Trinidad? Ito kinuha ko sa pasugo, yung tanong. Dalawa to, ang sumulat, Jose Ventilacion, paborito mo, at saka si Greg F. Nonato. Anong paliwanag natin dyan, Brother Albert? Hindi po siya imbento At masasabi po natin, mga kapanalig, ito po ay maling pag-iisip. Bakit? Mali ang paniniwalang ito na ito ay imbento lang ng Simbahang Katolika. Tulad ng aligasyon o pagbibintang sa atin ng mga kaibayan natin sa pananampalataya o yung mga tinatawag na kulto katulad ng mga Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo 1914. Gayon din ang mga Mormons o yung tinatawag na Church of Jesus Christ and the Latter-day Saints, sapagkat nung unang mga siglo, kilala bilang anti-Trinitarian ang Binitarianism or yung two deities, persons aspect, at yung Unitarianism. Meron palang Binitarianism? Opo. Kala ko yung Bini Hindi lang. yung kumakanta, ha? Magaan sa akin yung mga Binitarianism. Ito yung dalawang Diyos. Opo. Tapos, magkakaibang persona. Ba, magulo yan. So, ibig sabihin, tatlo ang Diyos. Opo. Kung ang paniniwalaan, yung Binitarianism. Opo. Okay. So, ano ang katotohanan, Brother At Albert? yung katotohanan ito, ang Santissima Trinidad ay matagal lang nahayag sa banal na kasulatan. Talaga? Opo, at ito ay sa paraan ng The Annunciation ni San Gabriel Arcangel tungkol sa pagdadalang tao ng Mahal na Birheng Maria. Unang inilarawan sa Bagong Tipan ang kahayagan ng Santissima Trinidad. So, ibig sabihin, hindi na muna tayo gagamit ng Old Testament. Ay, hindi na. Gamit hindi na tayo muna. ng New Testament. Opo. Total, nasa New Testament Opo. tayo. So, ito palang Holy Trinity, naihayag na. At sabi mo nga, dito pa lamang sa Annunciation ni Arcangel Gabriel kay Mama Mary, nilarawan na yung pag-iral ng Santissima Trinidad. Saan ba natin yan pwedeng hanguin? Sabi ko nga kanina, direct sa Bible. Yes. Anong sabi ng Bible, Brother Albert? Lucas chapter 1 verse 35. Ito po ang sasagot. Sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Pwede bang isalin mo sa English? Kasi minsan magandang marinig sa English. Opo. Luke 1:35. The angel replied, Ah. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called
the Son of God. So ito ay pinaghanguan natin sa Annunciation, isang pribadong pagtatagpo sa Nazareth, Galilea. Yung anghel na si Gabriel na sinugo ng Diyos dito sa dalagang pinagpala sa babaeng lahat. So maliwanag po mga kapanalig, do sa binasa ni Brother Albert, Lucas 1:35, meron pong tatlong magkakaibang persona, individual being, na makikita dun sa balitang sinabi ng anghel. Una, A, the Holy Spirit will come upon you. Ano yun, Brother Albert? Espiritu Santo. Pangalawa, the power of the Most High will overshadow you. Ano yun? God the Father. Oh, sa Yung Tagalog, kataas-taasang Diyos. kataas-taasang Diyos. At sa ikatlo, the baby to be born. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Mhm. So, ibig sabihin, yung Espiritu Santo ba ay iba doon sa the most or the power of the Most High? Magkaiba ba yan? Magkaiba ba yan doon sa anak ng Diyos o yung baby to be born? Hindi po. Magkakaiba po yan eh. So, yun pong pag-iral ng tatlo ay nakita na po doon pa lamang po sa Annunciation. Isang pribadong revelation. Meron nga ako nakausap isang member ng isang kulto. Sabi niya, hindi totoo yan. Ito, tanong ko, naniniwala ka ba na ang Ama ay banal? Ikaw, Brother Albert, sagutin mo. Dahil kunwari, ikaw yung kausap ko. Oh, yung bang Ama ay banal? Yes. Oh, yung bang anak banal? Yes. O yung Espiritu Santo ba banal? Yes. O ilan yan? Tatlo. O, di tatlong banal. Englishin mo. Three. O, Holy. 3. O, Holy Three. Di ba? Holy Trinity. Di meron totoong pag-iral. Yun. Unless sabihin mo na yung Ama hindi banal, yung anak hindi banal, at yung Espiritu Santo, santo na nga, hindi banal, may problema ka. Yun. Di ba? O kaya sabihin mo, ang Ama banal, ang anak hindi. May problema ka pala, di ba? So merong Ama na banal, may anak na banal, may Espiritu Santo banal. Ilan yan? Tatlo. Tatlong ano yan? Tatlong banal. O, banal na tatlo. Banal na santatlo sa tamang Tagalog. Holy Trinity sa English. Santissima Trinidad sa Espanyol. Di ba? So, isa pa. Doon sa Annunciation, private revelation. Meron pang nangyari, Brother Albert. Yung tinatawag nating public revelation. Ayun. Ng tatlong ito na umiiral. Basahin mo, Brother Albert. Marcos chapter 1, verse 9 to 11. Noong panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya'y binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So dito sa binasa mo, Brother Albert, no, mga kapanalig, I hope narinig po ninyo Marcos chapter 1 verse 9 to 11. Basahin nyo sa Bible. Ha? I-review natin. Yung tinig na nagsalita, Brother Albert, sino yan? Ang Ama. Okay. Ilan yan? Isa. Yung bininyagan nyo nandun sa ilog Jordan, sino yan? Si Jesus. Ano yan? Anak. Di ba? Yung bumaba sa anyong kalapati, ano ang sabi ng Bible? Ano yon? Espiritu. So, ito bang tinig, ang Ama, yung bininyagan, ang anak, at yung bumaba sa anyong kalapati, ay iisa o magkakaiba? Magkakaibang persona. Kakaibang persona. Kita mo na? So, ibig sabihin, meron tatlong magkakaibang persona na nakita doon sa baptism sa ilog Jordan. So, hindi nga po ba itinuturo ng Biblia ang Trinidad o ang Holy Trinity, Brother Albert? Mga kapanalig, nakakalungkot isipin na ang mga taong pinagmulan ng tanong na ito ay kilala bilang mga sinasabing Bible-based churches. Ano ibig sabihin ng Bible-based churches, Brother Albert? Sila yung nagsasabi na dapat nasa Biblia lang. Bible lang. May Bible Wala sa lang. Bible, di paniwalaan. Oo, tama pero po yun. nasa Bible, ayaw paniwalaan. Yun ang mahirap. At ngunit nakapagtataka na tila hindi nila mabasa o hindi nila binabasa ang Great Commission na kung saan ipinahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Mababasa po natin ito sa Mateo chapter 28 verse 19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao at lahat ng bansa.
bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So sa binasa mo yan na Great Commission, Brother Albert, makikita natin maliwanag pa sa sikat ng araw na merong tinuro ang Bible, tinuro ang Panginoong Yesus tungkol sa pag-iral ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Taliwas po dito sa itinuturo sa pasugo ng Iglesia ni Cristo 1914 na ang Trinidad daw o Holy Trinity ay hindi aral na mula sa Diyos. Sabi ng writer na si Greg F. Nonato. Ngayon, tatanungin natin, Brother Albert, salungat nga ba sa mga aral ng banal na kasulatan? Nasa Bible ba? Wala ba? Yung doktrina tungkol sa Santissima Trinidad. Ito, una, number 1. Kung sa usapin ng termino, lumutang po yung kawalan ng lohika, yung kamangmangan, yung manner of reasoning ng mga anti-Trinitarian. Ano ang karapatan nila para magsabi na salungat wala sa Bible ang doktrina ng Santissima Trinidad? Pero para mas maintindihan, mas maipaliwanag natin, tunghayan natin ang mga salitang ginamit mismo ni Apostol Pablo sa banal na kasulatan. Pakibasa, Brother Albert, 2 Corinto 13:13. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Oh, the grace of the Lord Jesus Christ, 1. And the love of God, 2. And the fellowship of the Holy Spirit, 3. Be with you all. Amen. So yan sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nakakalungkot mga kapanalig. Marami pang mga talata dyan. Pwede nyo basahin sa Bible. Tito chapter 3 verse 6, Hebreo chapter 9 verse 14, at yung Judas chapter 1 verse 20 to 21, John chapter 14 verse 15 to 17. Ang mga talatang magpapatotoo sa pag-iral ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, at pakinggan nyo po ang mga susunod pang programa kaugnay ng ating games. Ngayon po ating Father's Day. Ako po si Brother Marco Evangelista. Po si Brother Albert Gales. Nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat po. Ng mga kahinaan mo